Finally, inirelease na sa Philippine market ang pinakabagong Xiaomi Redmi 13C at tiyak na matutuwa kayo dito sapagkat hindi lang sa meron itong magandang design and high specification, mabibili mo lang din ito sa napakamurang halaga. Kaya sa video ito ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang meron dito sa phone na to at kung bakit isa ito sa may re-recommenda ko sa inyo na budget-friendly na smartphone. Alright, unahin muna natin dito sa kanyang design. Pagdating sa design ng smartphone na to, ito ay naka-glossy finish design dito sa likod at sa material naman na ginamit na dito sa kanyang frame, ito ay made in plastic. At ito ay may dalawang camera module dito sa likod na may kasamang LED flash. Now, isa sa napansin ko dito pagdating sa camera module nito ay medyo nakaumbok yung disenyo niya. Kaya kailangan talaga natin ito ingatan nang sa ganon hindi ito magagasgasan kung sakaling ilalapag man natin ito kahit saan-saan. Anyway, malipat naman tayo dito sa kanyang screen kung saan ito ay protektado ng Gorilla Glass at naka-water drop design ang kanyang camera. Now, sa nakikita din natin dito sa kanyang bezel, manipis naman lalo na sa side bezel. Ngunit pagdating nga lang dito sa bandang chin part, ay dito pa rin yung makapal na bezel. At para sa akin ay naging normal na yan para sa presyo ng phone na to. Anyway, malipat naman tayo dito sa ilalim na bahagi kung saan dito nakalagay ang kanyang microphone, Type-C charging port, and single speaker. Dito sa itaas ay dito nakalagay ang kanyang 3.5mm audio jack. Dito naman sa kanan ay dito nakalagay ang kanyang volume rocker at power button na may fingerprint scanner. Dito naman sa kaliwa ay dito nakalagay ang kanyang SIM card slot na pwede natin lagyan ng dalawang nano SIM card at isang micro SD card. No pagdating naman sa display ni Redmi 13C, ito ay naka 6.74 inches IPS LCD display at may resolution na HD+ 720 by 1600 pixel at may 260 ppi. At sa nakikita natin dito sa kanyang display, goods na goods din naman at ma-enjoy pa din naman natin ang panonood sa ating mga paboritong movie dito. Yun nga lang hindi gaanong matingkad ang kulay at maliwanag ang display nito. Dahil sa ito ay naka-IPS LCD display lamang at may 600 nits peak of brightness. Kaya sa tuwing gagamitin natin ito sa paglalaro ng online game at sa panonood ng movie, lalo na sa katirikan ng araw, mas mainam talaga na sa loob ng bahay na lang tayo nang sa ganon hindi mapuputol yung kasiyahan natin sa paglalaro ng online game o sa panonood ng movie. Now, pagdating naman sa browsing performance nito ay maibibigay pa din nito ang inaasam natin na smoothness sa browsing dahil ito ay may 90Hz screen refresh rate na at naa-adjust din ito by default nang sa ganon ay mas makakatipid tayo sa battery consumption. And speaking of battery consumption lang din naman, ay isingit na natin dito ang kanyang 5,000 mAh battery capacity na magagamit natin ng pangmatagalan. At ito ay may charging rate na 18 watts na kayang ma-full charge ang phone na to sa loob ng 2 oras from 15% to 100%. Mapunta naman tayo dito sa camera ni Redmi 13C kung saan ito ay may 50 megapixel main shooter with PDAF o face detection autofocus and 2 megapixel naman for macro lens. Samantala dito naman sa harap, ito ay may 8 megapixel selfie camera. At ito yung mga sample shots natin. At masasabi ko naman dito na okay din naman at kahit paano ay makakakuha pa din naman tayo ng good quality na photo sa phone na to. No, pagdating naman dito sa kanyang video resolution ay pareho lang ito front and back camera na kayang mag-record ng 1080 at 30 frames per second. At sa nakikita nyo naman dito ay medyo maalog yung kuha natin na video, lalo na kapag naglalakad tayo. Sa kadahilanan na wala pa itong electronic image stabilization and optical image stabilization. Now last but not the least, kung sa performance naman and presyo ang pag-uusapan natin dito sa smartphone na to, ito ay may 6GB of RAM plus 6GB of virtual RAM and 128GB of memory. At nagkakalaga naman ito ng 5,499 pesos. At siya nga pala, hindi lang isa kundi dalawang variants ang pwede natin pagpilian dito. Ang isang variants naman nito ay may 6GB of RAM plus 6GB of virtual RAM and 256GB of memory. At nagkakahalaga naman ito ng 6,499 pesos. At pagdating naman dito sa kanyang operating system, ito ay naka MIUI 14 based on Android 13 at may chipset na 12nm MediaTek Helio G85 which is sulit din naman para sa presyo ng phone na to. At kahit papaano ay makapaglalaro pa din tayo ng mga casual game dito. At isingit ko lang din dito ang nakuha natin na 244,000 na Antutu score. At para sa akin, swak at sulit ang naging score nito para dito kay Xiaomi Redmi 13C. And that's it. That's all for today mga ka-Android Feel and see you on my next
review.